2011, kung ano na naman mga isyong mamalat sa mga marriage bill, divorce bill, o missions practice. Lahat naman ito patungkol sa ating karapatan. Pero ano nga ba ang tinatawag natin rights o karapatan? Ano? Karapatan? Ano yung karapatan para sa'yo? Ano yung unang pumapasok sa'yo? Rights. Pwede mong gawin. Yung mga karapatan, syempre. Yung mga bagay na dapat hindi pinagkakait sa atin, yung nasa atin na. May katwiran pa, karapatan. Okay. Karapatan ng katawan mo. Ano? Tama pala. Sorry. Mga ano? Mga human laws. Oo, yung... Human rights. Ito yung mga batas na pumuprotect sa mga tao. Hindi sa pang-api ng mga kunyari, mga elites. Domestically and internationally. Rights. Siyempre pag rights, naisip ko yung mga karapatan ko tsaka yung mga tipong karapatan ko na ano ba? Basta yun, karapatan ko. Edit nyo na lang, edit. Ang karapatan ay ang pantay-pantay na kapangyarihan nating mga tao bilang miyembro ng kinabibilangan nating lipunan. At bilang mamamayan ng bansa, lahat ng karapatan ay dapat nating matamo, basta't hindi ito nakakasira sa iba. Sa dinami-rami ng mga karapatan nating nakasaad sa Biblia at Konstitusyon, bakit parang hingi pa rin ang hingi ang iba? Gana lang ng divorce bill. Karapatan ba natin to? Hindi, kasi pinakasalan mo nga yun dahil mahal mo pagtsatsagaan, no? Bakit hindi na pagtsagaan mo yun? Depende. Karapatan pero parang ang pangit eh. Pag nag-divorce. Bakit ba? Ayun na, yung pa sila nagpakasal kung mag-divorce din naman pala sila. Para sa akin, karapatan nila yun. Kasi may mga nag-aasawa na parang nagpapakasala kasi gusto na damdamin pero hindi na pinaplano, pamilya. Tapos kapag kaya nasusubok na yung pagsasama nila, naisip nila ay hindi pa nila kaya, sumusuko na sila. Tsaka yung may mga mag-asawa rin na hindi nagkakaroon ng magandang samahan na parang nauuwi sa pagsasakitan. Pwede rin gano'n kung talagang hindi na sila magkasundo eh. Ang hirap ng tanong na yan eh, kasi Karapatan na. dalawang perspective yung buhay. First, siyempre yung tinatawag na separation of the state and the church. Yung pangalawa naman, siyempre, Catholic country yung Philippines, so yun, hindi natin pwedeng isa walang bahala ang opinion ng simbahan. So, pero para sa akin, syempre, Christian faith, against ako doon kasi syempre, first of all, bago pasukin ng mag-asawa yun, syempre, mature na sila, so pinili nila yun. So, alam nila yung consequence na yun, diba? Pero kung ganun gagawin nila, kasalanan mo. May ate. Against ako sa divorce kasi bago ka magpakasal, dapat alam mo na yung papasukin mo. And kaya nga may marriage vows kasi magpa-promise kayo sa isa't isa na through thick and thin, magsasama kayo. So, kung i-apply natin, kung magiging law yung divorce, parang sisirain natin yung, parang mawawalan ng essence yung marriage kasi magpapakasal, then pwede naman tayo mag-divorce anytime eh. So yun, parang wala ng
essence yung marriage na dapat sacred sa atin since Christian country tayo. Divorce. Well, para sa akin hindi. Kasi kaya nga sila nagpakasal, sure na sila na mapaninindigan nila yung isa't isa. Pero siguro din pwede rin akong pumesto sa gitna dahil paano naman yung mga naka-fixed marriage, ayaw naman nila isa't isa, di ba? So, kailangan nila magpa-divorce dahil magugulo yung buhay nila. May isa pa, ang RH Bill. Kung may papasa ba ito, may epekto naman kaya sa atin to? Lahat ba makikinabang? Kasi wala pa naman akong planong Sa akin, siguro oo kasi sa paligid din nagiging din kasi yung parang sa naghahati tayo mga Pilipino. Parang minsan naguguluhan ako kung saan ako paano. Sa akin, ang RH bill kasi pang mga sexually active yan or sa mga gumagamit na ng contraceptives. Sa edad kong to, hindi pa ako gumagamit ng contraceptives, tsaka wala pa akong karelasyon, so hindi pa ako nakagamit ng contraceptives. At ayun, walang relation sa akin ng RH. Well, as of now, hindi pa. Pero, in my opinion, hindi naman siya significant na bill. Kasi parang, hindi siya for everybody na bill. Diba dapat yung mga laws, applicable siya sa lahat ng tao. Kasi yun, saka, kahit naman maging law siya, parang sa generation ngayon, parang hindi naman din siya masusunod. So tingin niyo po hindi siya karapatan ng mga tao? Parang hindi. RH bill po. Magaling mo. RH bill po. O baka naman kaya sila humingi ng ganitong mga karapatan dahil kulang pa o hindi na ibibigay sa kanila yung mga karapatan nila. Bilang isang mamamayan ng bansa, tingin niyo ba may mga karapatan kayo na hindi natapos? Walang pakilang po. Parang wala naman. Human rights. Okay, huli po. Bakit po importante sa iyo na magkaroon ng karapatan? Karapatan dapat namin tanggapin. Yung mga tama, siyempre tatanggapin na. Yung mali, hindi namin tatanggapin. Karapatan tanggapin namin. Karapatan na hindi namin tanggapin. Ayaw namin. wala naman. Panguli. Bakit importante sa iyo ang mga karapatan? Para maging patas sa buhay. Parang sa ngayon, wala pa naman. Wala pa naman. Kasi nandito pa ako sa school eh. Siguro sa industriya, mararanasan ko na yun. Lahat tayo may pantay-pantay na karapatan. Hindi nga lang lahat nakakatanggap ito. Pero bakit nga ba importante ang mga karapatan? Okay, huli po. Bakit importante sa inyo na magkaroon ng karapatan? Siyempre, pag nagkaroon ka ng karapatan, parang hindi tinatapakan yung dignidad mo, nakakaangat ng pagkatao. Para yun namang katawan na ang isip naman namin, may mapupuntahan na ang katandaan. Parang pwede may gagawin ka na hindi ka makakasabi. Para maging patas sa buhay. Karapatan. Importante yun kasi ako,
fan ako ng equality. Tapos ayoko lang nakikitang kung sino yung may pera, sila lang yung, kunwari, let's say photography, porket meron kang lens na malupit, magaling ka na sa photography. Paano naman yung mga walang pera, hindi makakapalag, di ba? Hindi nila ma-receive yung excellent photography award. So, ayun lang, para sa akin, equality pa rin yung pinaka-basis ng rights. Yun lang. Iba't-ibang tao, iba't-ibang karanasan, iba't-ibang may mga karanasan na upang makaproteksyon ng pagkatao. Dapat nga lang, alam natin ang limitasyon at makakabuti sa lahat.